May teorya na maaring magwakas ang universo anumang sandali. Walang babala, walang pagsabog. Basta nalang mawawala ang lahat ng bagay. Nakakatakot dahil hindi natin malalaman ang nangyari. Paano yun posible? May pag-asa ba tayong mapigilan? Isipin mo kung posible ang ganitong senaryo. Bakit nandito pa rin tayo? Anong pumipigigil sa universo na agad mag-reset? Pinakakakaiba, aminado ang mga siyentipiko na baka't sambalan talaga ito. Ibig sabihin, nabubuhay lang tayo dahil sinuwerte tayo? Ang solar system ang pinakapamilyar na lokasyon sa sangkatauhan, pero sa parehong panahon, ito rin ang pinakamisteryoso sa ating malapit na paligid. Dito matatagpuan ang mga celestial na katawan na maaring naglalaman ng organiko buhay. Maaaring iba sa atin ang mga nilalang sa malalayong kakaibang mundo, ngunit ang posibilidad ng kanilang pag-iral ang nantutulak sa atin na pag-aralan pa ang mga misteryosong planeta at buwan sa paligid ng mga gas giant. Hablo, hello! Mag-subscribe ka! Isa sa mga bagay na may espesyal na interes para sa astronomiya ng mundo ay ang nagilong buwan ng dambuhalang Jupiter. Europa, isang kahangahangang planeta na may pinakapantay na ibabaw sa lahat ng mga bagay sa solar system. Hindi rin siya lumilihis sa kanyang nakakatakot na kapitbahay. Paano natin ito nalaman? Pangunahin dahil sa otomatikong spacecraft na si Galileo. Galileo. Gamit ng NASA upang pag-aralan ang mga buwan ng Jupiter. Anong masasabi natin tungkol sa probe at gaano naging kapaki-pakinabang ang misyon nito? Ang aparato ay inilunsad mula sa Cape Canaveral noong 1989 at makalipas ang 6 na taon, noong 1995 pumasok ito sa orbit ng Jupiter. Malaking tagumpay ang nagawa ng istasyong ito. Siya ang unang naghulog ng probe sa makapal na atmosfera ng dambuhalang planeta at pinagmasdan ng malapitan ang malalaking buwan ni Galileo. Si Galileo ay nanatili malapit sa Jupiter hanggang 2003 at nagpadala sa daigdig ng 30 GB na mahalagang impormasyon. Ang paglulunsad ng sasakyan ay paulit-ulit na naantala dahil sa sakunang naganap noong 1986. Noon, ang Shuttle Challenger na may 7 astronaut sa loob ay biglang nagkaroon ng aksidente. Kahit sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Galileo sa kanyang paglalakbay at nagbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga mundo sa paligid natin. Kaya, sa simula, tatalakayin natin ng maikli ang itsura ng probe at ang mga kagamitan dito. Ang taas ni Galileo ay 5 metro at ang bigat niya ay 2,223 kilo. Siya ay nilagyan ng 4 na antena at 2 radioisotope na kagamitan na gumagawa ng enerhiya. Walang saysay ang paggamit ng solar panel sa napakalalayong lugar. Iba-iba ang laman ng aparato at kapaki-pakinabang ito. Mayroong 11 na kagamitan sa loob, kabilang ang isang kamera, teleskopyo na may tantalum coating, photopolarimeter na sumusukat ng radyasyon at mga elektromagnetikong alon, ilang mga spectrometer at marami pang ibang mga aparato. Ano ang nakita ni Galileo sa kanyang paglalakbay? Nagsimula ang aparato sa paglapit ng husto kay Gaspra habang pumapasok sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter at kumuha ito ng larawan ng planetoid. Narito ang larawan ng isang magandang sandali. Ang pagbagsak ng kometang Shoemaker-Levy-Siam na imposibleng makita mula sa daigdig. Ang tanging nakakita nito ng personal ay si Galileo na noong Hulyo 1974 ay nasa kabilang panig ng planeta sa layong 1.6 astronomical units mula sa higante. Ngayon, pag-usapan natin ang nakita ng probe sa Europa. Maaaring may napansin ng aparato na kakaiba sa ibabaw ng buwan? Sandali lang ng pasensya, ikukwento namin ang lahat ng sunod-sunod. Sinadya talaga nilang planuhin ang trajectory ni Galileo para makalapit siya ng ilang beses sa Europa sa record na lapit na mula 500 at 60 hanggang 201 kilometro. Mula sa mga larawang nakuha at ipinadala sa daigdig noong Disyembre 16, 1,977 bumuo ang mga espesyalista ng NASA ng isang mosaic collage kung saan makikita ang malinaw na palatandaan ng endogenous na aktibidad ng buwan. Mga guhit, lentikula, mga linya.
Ayon sa datos ng Galileo, sa malamig na mundong ito na may temperatura mula -160 at 60 hanggang -220 degrees Celsius na puno ng mga radiation field na 1,000,000 beses na mas malakas kaysa sa daigdig, nangingibabaw ang malalawak na kapatagan at kakaunti lamang ang mga tagaytay at impact craters na natukoy. Ipinapahiwatig ng katotohanan ito na medyo bata pa ang buwan. Ngunit higit sa lahat, ang tinatawag na mga bitak ang pinaka nakakaakit sa mga siyentipiko sa Europa. Sinasabing lumitaw ang mga ito dahil sa bitak sa yellow crust. Ano ang sanhi ng mga pangyayaring ito? Tayo, nasa pinakakapanapanabik na bahagi. Dati ay inakala na ang mga bitak ay lumitaw dahil sa tidal na epekto ng Jupiter. Ngunit may isang kakaibang bagay, ang mas matatandang mga linya ay nakaturo sa kabaligtarang direksyon mula sa higante. Ano ang ibig sabihin nito? Malamang, mas mabilis umiikot ang crust ng Europa kaysa sa loob nito at ang kakaibang mga tuktok at estruktura ng Kiosko ni Mara na parang yelong nakabaon ay mga dituwirang palatandaan ng karagatang nasa ilalim ng yelo sa Europa. Ayon sa mga astronomo, ang pinakamatibay na ebidensya ng pag-iral ng isang pandaigdigang anyong tubig ay mismo ang lugar na tinatawag na Kiosko ni Mara. Ang hindi pantay-pantay na tanawin ay malamang nabuo sa paulit-ulit na pagkatunaw at pagyeyelo ng likidong mula sa kailaliman. Pinatutunayan ng mga geyser na sumisirit pataas ng 700 metro bawat segundo hanggang 200 kilometro sa ibabaw ng buwan ang presensya ng tubig sa ilalim ng crust. Maraming planetologo ang hindi naniniwala rito dahil sabi nila na ilang 10 kilometro ang kapal ng yelo sa Europa kaya't maliit ang tsansang makalabas ang likido. Kung mangyari man ito, napakadalang lang. Paano natukoy ng mga siyentipiko ang kapal ng yellow crust ng buwan? Sa tulong ng Galileo, naaral ang ilan sa mga impact crater na patagang ilalim. Medyo bago pa ang ilong tumakip sa mga ito matapos ang banggaan. Tinatayang ang crust ng Europa ay 10-30 kilometro ang kapal, habang ang karagatan nito ay umaabot sa 100 kilometro at may daming doble kumpara sa dagat ng daigdig. Sa huli, ang mahalagang tanong, kaya may mga misyon papunta sa buwan ng Jupiter? May buhay? Kaya sa karagatang nasa ilalim ng yelo? Ang unang kontraargumento ay ang malakas na radyasyon na nagseserelisa at sumisira sa lahat ng mga estrukturang may kakayahang mabuhay sa planeta at pati na rin ang matitinding kondisyon na pumipigil sa paglitaw ng organikong material. Pero may isang detalye. Hindi ito tungkol sa ibabaw ng Europa kundi sa karadatang nasa ilalim ng yelo nito. Halimbawa, sa daigdig, may mga kolonya ng nilalang na komportableng namumuhay sa malalalim na bulkanikong bukal sa ilalim ng dagat kahit walang liwanag na nakakarating doon. Ang buhay ng mga hindi mapiling molusko ay nakasalalay sa oksidasyon ng hydrogen sulfide. Posibleng manirahan ang mga organismong nabubuhay sa matitinding kapaligiran sa karagatan ng Europa. Paano naman ang malalaking anaerobic na organismo? Bagaman wala pang natuklasan ang Galileo na malinaw na palatandaan ng buhay sa buwan, ipinagpalagay ng mga siyentipiko na napuno ng oksiheno ang karagatan sa pagdaan ng milyon-milyong taon mula sa paghiwalay ng yelo dahil sa cosmic rays. Kaya posible ring mabuhay doon ang malalaking isda. Totoo, posible lang ang ganitong senaryo kung ang tubig sa karagatan ay hindi masyadong malamig o maalat. Ngunit hindi lahat sumasang-ayon sa teoryang yon. Noong 2012 inilathala sa journal na Astrobiology ang konklusyon na ang tubig sa Europa ay may mataas na konsentrasyon ng sulfuric acid na nabuo dahil sa oksidasyon ng kailaliman ng planeta. Dahil dito, hindi ito angkop para sa buhay. Ano nga ba ang tunay na kalagayan na mahiwagang mundo ng buwan ng Jupiter? Nakita ni Galileo na ito ay nagyelo, kontaminado ng radyasyon at natatakpan ng iba't ibang anyong lupa. Ang maalamat na proof ang naging nag-iisa na nagpakita ng pinakakumpletong larawan ng mahiwagang buwan ng Jupiter. Sa lahat ng panahon, tinakot ng tao ang isa't isa ng kwento ng katapusan ng mundo. Ngunit dumating ang panahon na pwedeng matupad ang mga prediksyon na ito. Bakit na yun mismo? Dahil masyadong naging aktibo ang sangkatauhan sa pagbabago ng planeta. Ang mga gawain ito ay dahan-dahang nakakaapekto sa atmosfera, nagbabago ng klima, nauubos ang likas na yaman at ginagawang hindi kaaya-ayang tirahan ang daigdig.
Hindi na natin kailangang hintayin mamatay ang araw na sisira sa ating tahanan o ang pagbagsak ng asteroid na maaring wakasan ang organikong buhay sa planeta. Tayo na mismo ang makakagawa ng paraan para wasakin ang daigdig. Hindi na rin nakapagtataka na nitong mga huling panahon, ang mga lente ng teleskopyo sa mga pandaigdigang obserbatoryo ay mas madalas nang nakatutok sa mga planetang katulad ng sa atin. Aktibong naghahanap ang mga astronomo ng bagong tirahan para sa susunod na henerasyon. Mukhang may nadiskubre na namang isa pang posibleng kapareho ng daigdig. Planeta Ross, 128b. Ang Killian spectrograph na HARPS ay naghatid ng kagalakan sa sangkatauhan matapos matuklasan ng celestial na katawan gamit ang Doppler effect. Ang prinsipyo ng teleskopyo sa Los Lasilia Observatory ay paghahati ng liwanag ng bituin sa mga frequency. Sa bagong agham, alam na hindi lang bituin ang humihila sa planeta, kundi pati rin kabaliktaran. Kahit maliliit na bagay ay pwedeng mandulot ng pagkagambala sa spectrum ng bituin. Kinailangan ng 10 taon ng spectrograph para tiyak na mahuli ang mga bahagyang pagalon na ito at sa ganitong paraan, natuklasan si Ross 128b. Anong uri ng planeta ito at bakit ito tinuturing na posibleng tirhan at may buhay? Sa ngayon, ito ang ikalawang pinakamalapit na exoplanet matapos si Proxima Centauri b. Matatagpuan ito 11 light years mula sa atin na sa sukat ng universo ay parang likod bahay lang ng solar system natin. Gaya ng inaasahan, ang kakambal ng daigdig ay may magulang na bituin, ang pulang duwende na si Ross 128. Ang bigat nito ay mga 0.17 ng masa ng araw, ang radius ay 0.19 at ang edad ng bituin ay halos kapareho ng sa atin. Ang temperatura ng photosphere ng bituin ay mas mababa kaysa sa araw, kaya naman ang habitable zone ng bituing ito ay mas malapit. Kaya naman, ang Ross 100 at 28b ay perpektong pasok sa tinatawag na Goldilocks zone. Kasama ito agad sa listahan ng mga planetang posibleng may likidong tubig. Ito ang pangunahing kondisyon para lumitaw ang buhay sa alam nating anyo. Pero mayroong isang problema. Paminsan-minsan, may malalakas na pagbuga ng ultraviolet at X-ray na hindi nakakatulong sa buhay at kayang lipulin ito sa ilang segundo. May isang bagay na nakakaaliw. Ayon sa paunang pagtataya, mas kalmado si Ross 128 kaysa kay Proxima Centauri. Kaya may pag-asa pa ring matirhan ng tao ang exoplanet. Balikan natin ang katawang celestial mismo. Ano nga ba ang itsura ng malayong mundong ito na hanggang ngayon ay hindi pa natin kayang obserbahan ng direkta kundi sa pamamagitan lamang ng mga dituwirang paraan ng pag-scan? Ang planeta ay 20 beses na mas malapit sa kanyang bituin. Dahil sa mababang temperatura ng bituin, halos kapareho lang ng liwanag na natatanggap natin mula sa araw ang natatanggap nito. Ibig sabihin sa ibabaw ng Ross 128, walob ang pagbabago ng temperatura ay nasa katanggap-tanggap na saklaw. Mula -60 hanggang +20 degrees Celsius. Isang taon sa planetang ito ay 10 araw lang. Pero posibleng ang katawang celestial na ito ay balot ng karagatan at madalas niyayanig ng malalakas na tsunami, katulad ng isang lokasyon sa pelikulang Interstellar. Ayon sa mga siyentipiko, mababa ang posibilidad ng ganitong senaryo. Ang totoo, ang bigat ng Ross 128, walob ay 1 at 1.4 na beses ng sa daigdig at dahil dito, may tuturing itong kabilang sa mga planetang tulad ng daigdig. Malamang balang araw, tanawin ng hubat na bato at bangin na nililiwanagan ng malamlam na pulang duwende ang makikita ng mga alien. Isa pa, may isa pang ikinababahala ang mga astronomo. Ang mga bagay na napakalapit sa kanilang pangunahing bituin gaya ng Ross 100 at 28b na halos wala ng pagitan. Sa layong 0.0, 5 astronomical na unit o 7,479,874 kilometro. Karaniwan ng hinihila ng bituin ang mga ito dahil sa tidal forces. Ito ang nagiging dahilan ng pagkatali ng planeta kaya't palaging nakaharap ang isang bahagi nito sa bituin. Hindi mo kailangan maging astropisiko para maintindihan kung ano ang maaring mangyari dahil dito. Ang isang bahagi ay magiging parang sunog na disyerto, habang ang kabila naman ay parang isang higanteng freezer. Sa alinmang kaso, ang matinding kondisyon ay hadlang sa pag-iusbong ng buhay, kaya malamang hindi magiliw ang pagtanggap sa mga kolonista.
Agad naming ibinalita ang magandang balita. Kung hindi tayo magpadala ng ekspedisyon sa Ros 1-2, walob baka siya pa ang bumisita dito balang araw. Kamakailan natuklasan na ang planeta ay papalapit sa solar system at sa loob ng 79 na taon mas lalapit pa ito kaysa Proxima Centauri. Sa totoo lang, may isa pang detalye na may kinalaman sa posibleng pagiging tirahan ng planeta, Ros 1-2, walob o ng iba pang mga bagay sa sistemang bituin na ito. Natuklasan ang bagay na celestial noong 2017. Pero bago yon, may natanggap ng kakaibang signal ang mga radioteleskopyo ng SETI mula sa lokasyong ito. Huwag muna kayong magmadaling lumipat sa balita nang may pagkainis. Ipinaliwanag na ang tunog ay ingay mula sa geostationary satellite, ngunit nagsimula ng lumitaw ang pagdududa. Magpapatuloy ang planetaryong komunidad sa pagmamasid. Bagaman malabo, maaring galing ang signal sa mga alien na matagal na nating hinahanap ng ilang dekada. Sa kabilang banda, dahil sa relatibong lapit ng sistema ng Ros 1-28, kaya ng ating mga kagamitan na makasagap ng mas mahihinang pagyanig. Kung may sibilisasyon sa planeta na tulad natin at hindi pa abot sa unang antas ng iskalang Kardashev, mahirap asahan na magpapadala sila ng mas malinaw na palatandaan ng pag-iral nila. Sa mga nakaraang taon, nakasanayan ng mga tao na isipin na kung matalino ang kapitbahay, dapat ay nagtatayo sila ng Dyson Sphere o umaasa sa artipisyal na intelihensya. Hindi tayo pumapayag sa mas mababa pa ron. Ngayon, wala nang silbi pang pagtalunan ito. Ang panahon ang huhusga sa mga sobrang optimistiko at matitinding nagdududa. Sa totoo lang, si Ros 1-2 Walobe ay isang klasikong halimbawa ng isang haka-hakang kakambal ng daigdig na may katulad na masa, laki, temperatura at matatagpuan sa tinatawag na habitable zone ng kanyang pangunahing bituin. Naging pangunahing direksyon nitong dekada ang paghahanap ng ganitong mga sistema ng bituin at exoplanet. Sinasadyang isinagawa ito ng misyon na Kepler at matapos masira ang teleskopyo, may mga nakatagdang ilunsad na katulad na proyekto. Ang paksang ito ay mananatiling mahalaga at sa mga darating na taon, tiyak na makakakita pa tayo ng maraming bagay na angkop sa buhay. Matagal nang sabik ang tao na makahanap ng palatandaan ng buhay sa labas ng mundo. Sa malalayang galaksya, ibang sistema ng bituin at mga planeta sa solar system. Hanggang ngayon, di pa rin tayo nagtatagumpay. Baka maling lugar lang ang hinanapan natin. Paano kung bago pa lumitaw ang unang tao, mayroon ng maunlad na sibilisasyon sa daigdig? Maaring mukhang hindi ka panipaniwala ito sa inyo, ngunit may ilang mga teorya na maaaring magpaniwala sa inyo sa bersyong ito. Kaya ano nga ba ang mayroon sa mundo bago tayo lumitaw? At paano nakaapekto ang hypothetical na sibilisasyong ito sa buhay ng mga tao? Marami na sigurong kwento ang narinig ninyo tungkol sa paghahanap ng mga siyentipiko ng palatandaan ng matalinong buhay sa ibang planeta. Alam mo ba kung paano nalaman ng sangkatauhan na tayo lang ang matalinong nilalang na nabuhay sa mundo? Gaya ng alam ninyo, ang edad ng mundo ay 4.54 bilyong taon. Ang mga unang buhay na organismo ay lumitaw mga 3.5 bilyong taon nang nakalipas. Samantala, ang sangkatauhan ay umiiral pa lamang ng humigit kumulang 200,000 taon. Ibig sabihin, may napakahabang panahon na wala pa tayong mga tao sa mundo. Sa dami ng taong lumipas, sapat na sapat ang panahong yon para may sibilisasyong umusbong at maglaho. Paano kung may mga nilalang na dating nanirahan sa mundo na hindi tulad ng tao pero may napakataas na teknolohiya? At hindi natin mahanap ang mga ebidensya nito dahil nasira ang mga labi ng sibilisasyong iyon dahil sa pagbabago ng anyo ng lupa. Gayunpaman, ngayon ay tatalakayin natin ang tinatawag na Silurian Hypothesis. Ayon dito, noong unang panahon sa mundo, particular noong Silurian period, 443 hanggang 419 milyong taon nang nakalipas, may mga mataas na antas ng reptilyang humanoid na nanirahan dito. Nang magbago ang klima sa mundo, ang mga reptilyang ito ay basta na lang nagtago na parang mahaba ang tulog. Ngayon, maaring magising ang mga nilalang na ito para harapin ang mundong pinamumunuan ng tao. Mukhang kalokohan pero nakaka-interes ang teorya tungkol sa paghahanap ng matatalinong buhay. Napaka-interesante ng hypothesis na ito dahil ipinapakita nito kung gaano kayang maghanap ng makabagong agham ng mga sibilisasyon na namuhay sa mundo bilyong taon bago pa tayo.
Dapat tandaan na kahit moderno ang mga paraan, wala pa rin tayong mahalagang ebidensya. Dahil kung sakaling totoo ngang may mga reptiloid na labis naming pinagdududahan, malalim sila sa ilalim ng lupa kaya hindi pa kayang tumulong ng ating mga teknolohiya sa kanilang pag-aaral. Noong 2018 aktibong pinalaganap ng mga siyentipikong sina Kevin Schmidt at Adam Frank ang Silurian Hypothesis. Itinuon nila ang pansin sa ilang nakakaintrigang penomena. Halimbawa, noong panahon ng Carboniferous, ibig sabihin mga 350 milyong taon nang nakalipas, mayroon ng sapat na dami ng fossil carbon, ibig sabihin ng uling. Sa teorya, sapat na ito para sa pamumuhay ng maunlad na sibilisasyon. Sa pag-aral ng exoplanet para tukuyin kung may matatalinong nilalang, kadalasang sinusuri ang pagbabago ng temperatura na maaring magpahiwatig ng pagbabago ng klima. Kapag umuunlad ang isang sibilisasyon sa industrialisasyon, tumataas ang temperatura ng planeta. Isang kawili-wiling bagay, 55 milyong taon nang nakalipas, tumaas ng 5 degrees Fahrenheit ang temperatura ng daigdig, isang malaking pagtaas. Ang panahong ito ay tinawag kalaunan na Paleocene-Eocene. Dapat nating tandaan na ang pagtaas ng temperatura ay maaring dulot ng malakihang pagbuga ng carbon, pagsabog ng malaking bulkan at pagbagsak ng meteorite. Gayunpaman, hindi natin ito tiyak na malalaman. Para sa atin, ito na lang marahil ang patunay ng pag-iral ng isang matalinong sibilisasyon bago tayo. Dahil ang pagtaas ng temperatura ay maaaring nangyari, halimbawa dahil sa paggamit ng mga geothermal na pinagkukunan ng enerhiya. Enerhiya na aktibong ginamit ng sibilisasyong nagtapos ang pag-iral sa pamamagitan ng pagbagsak. Kung totoo ito, mas lumalakas ang paniniwala nating mawawala rin ang sangkatauhan sa parehong paraan. Parang typical na sensyang piksyon, natuklasan ng mga siyentipiko ang guho ng sinaunang sibilisasyon at napagpasyahan na naging biktima sila ng sarili nilang pag-unlad. Nakakatuwang isipin pero iba ito sa totoong siyentipikong practice kaya may intindihan sa likhang sining. Oo, talagang kapanapanabik ang Silurian Hypothesis pero wala itong matibay na hindi mapapasubali ang ebidensya. At sa puntong ito, tila malabong ang mga kinatawan ng isang matalinong sibilisasyon mula sa nakaraan ay kasalukuyang nasa hibernation. Gayunpaman, pinag-uusapan pa rin ang pag-iral ng ganitong sibilisasyon kahit lampas sa Silurian Hypothesis. May ilang argumento ang mga siyentipiko na maaari magpatunay sa sinaunang sibilisasyon sa mundo noon. Hindi nalihim na ilang beses nang nagkaroon ng malawakang pagkalipol ng mga nilalang sa mundo. Kung magiging eksakto, tinutukoy ng mga siyentipiko na mayroong 5 ganitong malawakang pagkalipol. Ang huling ganitong sakuna ay naganap 65.5 milyong taon nang nakalipas at naging sanhi ng pagkamatay ng mga dinosaur. Karaniwan, ang mga nakakatakot na pangyayaring ito ay nangyayari ng medyo mabilis at humigit kumulang 75% ng mga nilalang sa ating planeta ang namamatay. Ipinapalagay na ang sibilisasyon noon ay hindi nakayanan ang mga epekto ng sakuna at tuluyang nawala. Ang mga naiwan nitong pamana, siyempre, ay nawala rin dahil sa mga pagbabago sa klima at paggalaw ng mga tectonic plate. Dito, maaari ninyong ipaalala sa amin na kulang pa rin tayo sa mga ebidensya. At tama kayo dahil ang agham ay dapat nakabase sa isang buong sistema ng mga ebidensya. Ipagpalagay natin na matapos ang isang maunlad na sibilisasyon, may naiwan na piraso ng kanilang kakaibang kultura at agham. Ang makabagong pananaliksik gaya ng radiocarbon analysis ay tumutulong matukoy ang edad ng mga fossil at kultural na artifact. At syempre, hindi pa naranasan ng sangkatauhan ang tunay na sinauna o mataas na antas ng pag-unlad. May isa pang pseudo-scientific hypothesis ukol sa ancient astronaut. Ayan dito, posibleng may mga matatalinong extraterrestrial na sibilisasyon pa rin sa kalawakan. At ayon dito, binisita nila ang daigdig at nakaapekto sa pag-unlad ng mga sinaunang sibilisasyon dito. Pati na rin sa atin, isipin mo yon? At sa alin pa, bukod sa atin. May ilang mga palagay. Ang sibilisasyon ng Maya. Kahit na nawala na sila noong ika-9 na siglo, nagawa pa rin ng mga Maya na gulantangin ang buong mundo noong 2012. Dahil noon natapos ang kanilang kalendaryo na naging sani ng matinding takot sa mga magiging flat earther at mga tagahanga ng reptilyano. Nakita nila rito ang tanda ng katapusan ng mundo. Tulad na nakikita ninyo, wala namang nangyari pero dapat tandaan na ang kalendaryo ng Maya ay may komplikadong sistema ng pagbibilang para sa kanilang panahon. Idagdag pa natin na ang sibilisasyong ito ay mayroong mataas na kaalaman sa astronomiya at matematika.
Paano nila nakuha ang ganitong kaalaman? May tumulong kaya sa kanila mula sa labas? Hindi. Walang anumang misteryoso o mula sa ibang planeta sa mga kaalamang ito. Ang meron ay pagmamasid sa mga bituin at interes sa mundo sa paligid nila. Sibilisasyon ng lambak ng Indus. Ang mga lungsod nito ay may maayos na pagkakaayos ng mga kalsada, iba't ibang, sabihin na nating, mga gusaling pampamahalaan at pati na rin mga sistema ng drainage. Hindi pa rin nababasa ang sistema ng pagsulat ng mga tagalambak ng Indus. Hindi rin siya kung bakit nawala ang kanilang sibilisasyon. Sinaunang Ehipto. Maliban sa pag-imbento ng mga Ehipsyo ng teknolohiyang mummification para sa kanilang mga pinuno na napakahirap gawin, ang mga piramid ng Ehipto ay matagal ng paksa ng mainit na pagtatalo. Paano nagawang itayo ng mga sinaunang tao ang ganoong kalalaking estrukturang bato? Matagal nang umiikot sa popular na kultura ang teorya na may kinalaman dito ang mga alien. Sinaunang Mesopotamia. May advanced na matematika ang Sumerian. Sila rin ang nagimbento ng gulong, ilang uri ng sasakyan at interesante rin ang kanilang mitolohiya. Ang kanilang mga Diyos ay tinatawag na Anunnaki na maaring isalin bilang mga nagmula sa langit. Dahil dito, nabuo ang teorya na talagang umiral ang mga Anunnaki. Hindi sila Diyos, kundi kinatawan ng sibilisasyong galing ibang planeta na bumisita sa daigdig. Maaring sila rin ang nagbigay ng kaalaman sa mga Sumerian. Kagiliw-giliw, dahil sa ibang kultura, may mga nilalang ding kahawig ng Anunnaki. Halimbawa, sa Bibliang Hudyo, binanggit ang mga Nephilim na mga higante. Ayon sa banal na kasulatan, ang mga nilalang na ito ay resulta ng pagmamahalan ng nahulog na anghel at mga babaeng tao. Sa totoo lang, naging medyo popular ang kakaibang palagay na galing sa Nibiru ang mga Anunnaki. Ano ang natutulak sa paniniwala na ang mga nilalang na ito ay sinaunang astronaut mula sa ibang planeta? Sa totoo lang, walang ebidensya maliban sa mga sabi-sabi ng kakaibang tao mula sa huwad na agham. Dapat muna nating alamin ang posibleng uri ng ebidensya sa ganitong sitwasyon. Una mong maiisip ay fossil, pero maliit ang tsansa nito dahil karamihan ng nilalang ay hindi naging fossil. Pero wag agad mawala ng pag-asa dahil may natuklasan ng mga siyentipiko na kawili-wili, ang antikitera na mekanismo. Natuklasan ito noong simula ng ika-20 siglo sa isang lumubog na barkong Romano sa dagat Aegean malapit sa isla ng Antikitira sa Gresya. Lumubog ang barko mga bandang ika-2 siglo bago ang ating panahon. Ang mekanismo ay binubuo ng mga dial at gear na tumutulong masubaybayan ang posisyon ng mga bagay sa kalangitan. Sa ganitong paraan, malalaman mo ang pagbabago ng posisyon ng mga planeta, petsa ng solar eclipse at iba pa. Hanggang ngayon, di pa rin natin alam kung sino ang tunay na nakaimbento ng ganoon ka-advanced na aparatong yon para sa panahong yon. Pero tiyak na alam natin na ang mga ganitong uri, kahit na mas primitive na mga aparato, ay medyo laganap na noong panahong yon. Karaniwang gamit ito ng mga mandaragat noong sinaunang panahon. Talagang kapana-panabik ang paksa tungkol sa pinakamatandang sibilisasyon, mga gurong alien at mga naninirahan sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng spekulasyon, nananatiling bastyon ng agham ang aming channel sa madilim at pamahiing internet. Iginagalang namin ang opinyon ng lahat, pero tandaan na ang katotohanan ay kailangan ng ebidensya. Ano sa tingin ninyo? Dumating na ba ang mga alien? Sino ang naunang tumira sa daigdig? Totoo bang nasusukat ang IQ ng isang flat earther at isang tagahanga ng teoryang reptiliano?